Isang vlogger mula sa Kalingap community ang gumawa ng reaction video hinggil sa isang controversial na post na kumakalat sa Facebook laban kay Biancy Batalero. Bago talakayin ang issue, nagbigay muna siya ng mga shoutout sa ilang kilalang personalidad ng Kalingap gaya ni na Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna at iba pa. Ayon sa kanya, papalapit na ang kaarawan ni Biancy at napansin niyang dumarami ang mga basher nito. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang post mula sa Jomcart Facebook page na naglalaman ng umano'y edited na video ni Biancy. Nagulat siya dahil ang Jomcart R88 ay kilala bilang kaalyado ng Kalingap, ngunit tila pinapayagan ng mga admin ang kapaprove ng content na nakasisira sa kapwa Kalingap Angel. Binanggit niya na napanood din niya ang naturang content sa live video ni Wow Life at sa live ni Federico kung saan marami rin ang bumabatikos kay Biancy. Dahil dito, nagtanong siya kung sino ang mga admin ng Jomcart 18 at bakit pinapayagan ng ganitong mga post. Para sa kanya, hindi nakatawa ang video dahil ipinapakita raw doon na may kahalikan si Biancy na aniya ay gawa-gawa o edited lang. May mga nagsasabing biro lang ito, ngunit ayon sa kanya, malinaw na paninira ito, lalo na't nag-aaral pa si Biancy. Ipinunto niya na kapag nakita ito ng ibang tao na walang sapat na kaalaman, maari nilang paniwalaan ang maling impormasyon. Kaya hinimok niya ang admin ng Jomcart 18 na burahin ang post o isara na ang page kung hindi na aktibo upang maiwasan ang pagdami ng bashing. Naniniwala siya na ang gumawa ng post ay hindi totoong supporter ng Jomcart 8, kundi isang taong naisirain ng grupo at magdulot ng galit mula sa mga taga-suporta ng IDC Singapore laban sa Jomcart 8. Tinawag niyang malicious ang post at kinuwestiyon kung bakit tinakpan pa ang mukha sa video kung kilala naman ang taong nasa footage. Marami raw ang nakakakilala kay Biancy at hindi naniniwala na siya ang nasa video. Sinabi rin niyang may ilan pang mga maling haka-haka laban kay Biancy, gaya ng paratang na nagugutom siya o wala nang makain. Namariin niyang itinanggi at sinabing hindi mangyayari iyon hanggat kasama siya sa Kalingap. Nagbigay babala siya sa mga basher na maging maingat dahil makikita at matutukoy ang kanilang pagkatao. Sa huli, muling nanawagan siya sa mga admin ng Jomcart 18 na tanggalin ang post para hindi madamay sa galit ng publiko. Ayon sa kanya, kahit pa sinasabing hindi na sila aktibo, kung nasa page pa rin nila ang post ay may pananagutan pa rin sila. Kung gusto, detalyadong salaysay. Isang panayam ang isinagawa kung saan tinanong si Papa Eds tungkol sa kanyang personal na pananaw at damdamin kaugnay ng issue sa love team nila sa Kalingap community. Bagaman may mga kumakalat na usapin hinggil sa mga love team, nilinaw ng tagapanayam na hindi layunin nitong talakayin ang chismis, kundi alamin ang opinyon ni Papa Eds sa isang hypothetical na sitwasyon. Kung sakaling mawala ang kanilang love team, ipagpapatuloy pa rin ba niya ang kanyang nararamdaman at relasyon sa kanyang partner? Ayon kay Papa Eds, kahit mawala ang love team, tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa sa Kalingap at sa kanyang personal na damdamin para sa partner niya, basta't hindi ito nakakasira sa pag-aaral o personal na buhay ng kasama niya. Hindi niya ito minamadali at naniniwala siya na time will tell kung saan hahantong ang kanilang relasyon. Dagdag pa niya, handa siyang maghintay hanggat may pagkakataon at laging magiging present kapag kailangan siya ng kanyang partner. Sa usapan, binanggit din ng tagapanayam ang pagiging sweet ni Papa Eds at kung gaano niya kamahal si Waikiki. Tumugon si Papa Eds na totoo iyon at nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at Sinians. Nang tanungin kung apektado siya ng mga negatibong komento o paninira, sinabi niyang hindi siya gaanong naaapektuhan dahil normal lang ang ganitong sitwasyon sa social media. Pinapahalagahan lamang niya ang opinyon ng mga taong mahalaga sa kanya gaya ni Larabang at Nancy. Para sa kanya, ang mga taong walang kinalaman sa kanilang buhay ay hindi dapat bigyang pansin lalo na kung ang layunin ay manira. Binigyang diin ni Papa Eds na mas mainam na gantihan ng kabutihan ng mga bashers upang lalo silang mainis. Aniya, kapag naging matagumpay ka, dumarami ang bashers at kritiko. Marami raw ang hindi nakakaunawa sa hirap at sakripisyo ng kanilang ginagawa dahil ang nakikita lamang ng tao ay ang nasa harap ng kamera, hindi ang totoong paghihirap sa likod nito. Ayon sa kanya, nung nagsisimula pa lang sila at wala pang sponsors o masyadong fans, wala namang pumupuna pero ngayong sikat na sila, saka dumadami ang kritisismo. Pinuri din niya ang suporta mula sa mga tagahanga,
lalo na ang mga loyal na fans club na tumagal na ng mahigit 2 taon sa kanilang tambalan. Nagpasalamat siya sa mga nanatiling sumusuporta at binanggit na ito na marahil ang pinakamahabang love team na kanyang naranasan. Sa pagtatapos ng panayam, nagpasalamat ang tagapanayam sa pagbibigay ni Papa Eds ng oras at pagkakataon para sa interview at nangakong ulitin ito sa hinaharap dahil marami ang nag-aabang sa ganitong usapan. Nagbigay din ng pahayag si Papa Eds na palagi siyang susuporta sa kanyang kaibigan at sa mga nangailangan at nagpahayag ng pasasalamat sa lahat ng patuloy na naniniwala sa kanya. Rob, Ate Edna at iba pa. Ayon sa kanya, papalapit na ang kaarawan ni Bianci at napansin niyang dumarami ang mga basher nito. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang post mula sa Jomcart Facebook page na naglalaman ng umano'y edited na video ni Bianci. Nagulat siya dahil ang Jomcar R88 ay kilala bilang kaalyado ng Kalingap, ngunit tila pinapayagan ng mga admin ang kapapprove ng content na nakasisira sa kapwa Kalingap Angel. Binanggit niya na napanood din niya ang naturang content sa live video ni Wow Life at sa live ni Federico kung saan marami rin ang bumabatikos kay Bianci. Dahil dito, nagtanong siya kung sino ang mga admin ng Jomcar 18 at bakit pinapayagan ng ganitong mga post. Para sa kanya, hindi nakatawa ang video dahil ipinapakita raw doon na may kahalikan si Bianci na aniya ay gawa-gawa o edited lang. May mga nagsasabing biro lang ito, ngunit ayon sa kanya, malinaw na paninira ito, lalo na't nag-aaral pa si Bianci. Ipinunto niya na kapag nakita ito ng ibang tao na walang sapat na kaalaman, maari nilang paniwalaan ang maling impormasyon. Kaya hinimok niya ang admin ng Jomcar 18 na burahin ang post o isara na ang page kung hindi na aktibo upang maiwasan ang pagdami ng bashing. Naniniwala siya na ang gumawa ng post ay hindi totoong supporter ng Jomcar 8, kundi isang taong naisirain ng grupo at magdulot ng galit mula sa mga taga-suporta ng IDC Singapore laban sa Jomcar 8. Tinawag niyang malicious ang post at kinuwestiyon kung bakit tinakpan pa ang mukha sa video kung kilala naman ang taong nasa footage. Marami raw ang nakakakilala kay Bianci at hindi naniniwala na siya ang nasa video. Sinabi rin niyang may ilan pang mga maling haka-haka laban kay Bianci, gaya ng paratang na nagugutom siya o wala nang makain. Namariin niyang itinanggi at sinabing hindi mangyayari iyon hanggat kasama siya sa Kalingap. Nagbigay babala siya sa mga basher na maging maingat dahil makikita at matutukoy ang kanilang pagkatao. Sa huli, muling nanawagan siya sa mga admin ng Jomcar 18 na tanggalin ang post para hindi madamay sa galit ng publiko. Ayon sa kanya, kahit pa sinasabing hindi na sila aktibo, kung nasa page pa rin nila ang post ay may pananagutan pa rin sila. Kung gusto